kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, upang ang unang sugo sa ating kapanahunan ngayon ay maghahayag ng mga pangyayaring nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Kanya pong ihahayag ang mga nagaganap sa ating kapanahunan ngayon, yung mga iba't ibang ginagawa ng iba't ibang relihiyon. Well, babatiin ko kayo sana na magandang hapon o magandang umaga, pero wala pa magandang umaga dahil hindi pa sumisilang ang liwanag. Alam niyo ibig sabihin ng liwanag? Kapayapaan. Yan ang liwanag. Yan ang katapusan ng kadiliman. Kaya Diyos lang ang magpagbibigay nito. Kung tayo ay masunurin na magpagkaisa sa Diyos, dahil siya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Kaya itong mga nangyayari sa ating kapanahunan, lalo-lalo na ng mga imperyo ng mga Romano, naglaganap sa buong mundo ang kasinungalingan. At narinig ko nila sa Radyo Bandera na yan ay kabulanan. Ano po ba yung imperyo ng mga Romano? Roman Empire, pananakop. Dahil ang Romano galing na sa Italy. Italiano sila. Latin. Ito po ba yung mga grupo ng mga Katoliko? Yan po, maliwanag po mga kapatid sa Kaya pananampalataya. mga grupo ng Katoliko, nadatnan na ni Jesus yan eh. Bago pa sumilang si Jesucristo, sakop na ng Katoliko ang buong mundo. Naglaganap na. Kaya yung mga katuruan na yan, nireject lahat ni Jesucristo. Tandaan nyo ha, unang-una yung pagpepenitensya. Nasa Biblia po ba ang pagpipinitensya? Ang nasa Biblia at ang tawag dyan ay magpapakasakit, sakripisyo. Yan ang penitensya. Kaya ang penitensya ni Kristo, ito penitensya ni Kristo, Matthew 4:23. Matthew 4:23. Hindi yung pagpapasal sa cross. Ang pagpapasal sa cross, yan ang pinarusan ng Katoliko sa kanya. Dahil yan ang tradisyon ng panahon na ipako ang cross. Yan ang sentensya sa mga makasalanan. Ito po, Mateo Kapitulo 4, talatang 23 hanggang 24. At nilibot ni Jesus sa buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Yan ang cross na pinapasan niya. Tungkulin niya sa Diyos. Cross ang tawag diyan. Pinapasan niya. Yang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Dahil yan ang utos ng Diyos sa mga propeta. At sinunod niya lahat ang utos ng Diyos sa mga propeta. Kaya ang sinabi niya doon sa Matthew 5:17. Mateo Kapitulo 4, talatang 17. Hindi, 5. 5, talatang 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. See? Kaya yung mga utos ng Diyos sa mga propeta, ginanap niya lahat. Dahil yung mga propeta, nung panahon nila, pinagpapatay nila lahat ang mga propeta. Kaya sinumpatan niya sa limutan nila. Dahil sa mga Katoliko, pinapatay nila ang mga propeta. Ayaw nila mga propeta.
Dahil ang mga propeta, isinugo ng Diyos para sawatain ang mga tao. Pero ayaw nila masawata. Kaya si Kristo ngayon na gumawa ng pananawata. Alam mo, pananawata. Pagbabawa sa mga maling tradisyon na sinusunod ng mga tao. Lalo yung tinatawag na yung penitensya, pagpapako sa cross, pasyon, binawal ni Kristo lahat yan. Ayaw nila pabawal dahil yan ang nakamulatan ng mga Katoliko. Ayaw naman ng Katoliko na sila yung mapakilaman dahil tradisyon nga. At yan ang isang uri na pagbabanal-banalan na sinabi ng Panginoon doon sa Marcos 7. San Marcos Kapitulo 7. Hmm. Marcos Kapitulo 7, talatang 6. Sige. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, Alam niyo, mapagpaimbabaw, mayayabang. ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa Alam daw sa altar, na kunwari, at yung pagsamba nila, sumasamba sila sa rebulto, hindi sa Diyos. Dahil yan, rebulto, tinuligsaran ni Moses yung panampan niya. At tinuligsaran ni Haring David. At tinuligsaran ni Jesus, yung mga rebulto na yan. Maraming ginawa ni Jesus, sinalita ni Jesus, na hindi nakasulat sa Biblia. Dahil yan ay hindi niya pinasulat. Nandito po, sinabi po niya dito, 8:9. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. See? Yan ang mga pinulaan ni Jesus sa kanila. Kaya galit sila kay Jesus nung panahon niya. Kaya ganoon din na sinabi ni Rizal nung panahon niya. Anong ginawa nila kay Rizal? Pinairing squad din. Tandaan nyo. Dahil nung panahon ni Rizal, bawal na magbasa ng Biblia. Kaya pinaparaan ni Rizal sa tinatawag na sinakulo. Ano yung sinakulo? Baligtasan. Oo, balagtasan. Parang itinutulan nila yung ang ibang Biblia. Pinaraan nila sa mga tula. Sabi ka ang Ingles, poet. 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 So, sino ang nagbabalagtas noong panahon niya? Yan, si Francisco Balagtas, na siya ang alipin niya. Siya ang nagdidiskurso sa tablado. Hindi binabasa sa Biblia. Pero, kawagis ng Biblia sinasalita nila. Kaya ang mga sundalo ng Katoliko noon, nakikinig nila dahil kala drama-drama lang yun. Pero minumustra nila ang Biblia. Alam nyo pinaraan pa sa kanta. Alam mo sa kanta yun, pinaraan nila, ang bayan kong Pilipinas ay binihag ng mga Hudas. Parang gano'n. So yung kanta na yun, na kinanta nila, nasa Biblia yun. At ilan bayan na nakuha niya? 8 bayan ang nakuha niya. Isa yung Cavite, Bulacan. nakuha pa niya ata Laguna eh. Laguna, Batangas. Batangas, Laguna, Bulacan, Ilocos, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang doon sa Isabela. Kaya yan, na 8 bayan na nakuha niya dahil binihag na mga tinatawag na Katoliko Romano, Roman Empire, na yan ang nagtayo ng mga simbahang Katoliko sa bawat bansa. Dahil ang bawat bayan, tinatayuan ng simbahan katapat ng munisipyo. Kaya bawat simbahan may katapat na munisipyo. At nilagay nila yung kumpisanaryo. Alam niyo yung kumpisanaryo? Yung pala ginawa lang trap
para mahuli nila yung magnanakaw. Dahil ang sabi nila, magsisi kayo, patawarin kayo ng Espiritu, mangumpisal na kayo. Kaya marami nang umpisal na magnanakaw ng kalabaw, magnanakaw ng baboy, hinuli lahat yun at pinay-raise one. Pinatay lahat yun. Kaya doon nagalit si Rizal. Dahil akala niya, kumpisyonaryo, sakdal, yun pala patibong lang para makahuli sila na magnanakaw. Kita na. Nung ibulga ni Dr. Rizal yun, doon nila hinuli si Rizal at ikinulong sa dapitan. Hindi na nga naganda pinatay Dahil matalino si Rizal talaga. Kaya hinuli nila dahil ikinakala niya katotohanan. Laban sa Kastila. Kalaban niya yung mga paring Priley. Talaga. So, sa panahon yan, talagang gulo-gulo ang daigdig hanggang ngayon. Dahil ngayon, naglipa na naman yung pasyon. Ang sabi nila, pabasa. Ang pasyon ay pabasa. Pero hindi yan ang totoong pasyon. Dahil nilikha lang ng Katoliko Romano. Ang totoong pasyon ay nagpasimula sa Matthew 26 hanggang sa 28. Tandaan nyo. At nandyan din yung 7 wika na sinasabi ng mga pare. Alam niyo yung 7 wika? Wala kayong alam sa mga 7 wika. O, isa-isa natin 7 wika. Ano yung unang wika? Ama ko, matawanan mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iyan ang isa sa wika. Talaga hindi alam ang tao kanilang ginagawa. Dahil mali-mali ang turo nila sa mga tao. Ngayon, ano yung una? Nung iniiyakan siya ng mga babae Jerusalem, ano sabi niya? O mga babaeng Jerusalem, huwag niyo kong iyakan. Iyakan niyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit? Dahil iniyakan nila si Jesus dahil papatayin na. Hindi nila alam na mawawala na yung tagapagligtas nila. Kaya iyakan nila dapat ang kanilang sarili dahil yung manggagamot at tagapagligtas, papatayin nila. So, isa yun sa 7 wika. Ano pa yung isang wika? Di ba sinabi ng nakapako na sa krus to babae, yan ang iyong ina. Yan ang iyong anak. Hindi na lahat, pauliwanag ng mga pari itong 7 wika na ito. Alam niyo, ibig sabihin yun, yung babae na sinabi niya, si Magdalena yon, ipinakilala niya ang kanyang maging ina, si Bel Maria, dahil hindi sila nagkikita mula pa noon. Magsama sila sa Jesus. Doon nagsama sila sa Jesus, wala kasing mga pasahero. Walang pasahero na maling Masakyan. masakyan nila para dalawin ng Bel Maria. Kaya nung mapako sa krus si Kristo, nandun lahat sila. Kaharap si Bel Maria, yung 3 Maria, at si Bel Maria. Kaya sabi niya sa Bel Maria, ina, yan ang inyong anak. So ipinakilala niya yung maging manugang niya at yung manugang dahil wala na siya. Yan lang kanyang ina at nag-alaga sa kanya. Kaya nalagaan ni Bel Maria ang kanyang manugang na si Magdalena dahil nagsama sila ni Jesus. Yan yung babae na sinasabing Samaritana na hinula niya na sinabing dalhin mo rito yung asawa doon sa Matthew 15 ba yun? 4. Matthew 4. Okay, basahin mo sa 15. Matthew 4. Sa 15.
May isang babae na sumasalok ng tubig. Sa balon ni Jacob. Ay, saan ba yung... Saan ba yun yung ano? Namatay yun eh. Macho nga. Humigib siya, sinabi niya, asan yung asawa? Di ba lang? Macho 15 yata yun eh. O 14. 15. Ay, Ano kasi binabasa mo? ay, Juan yata yun. Sa Juan nga. Kaya pala eh. Ito sa Juan, Kapitulo 4, talatang 15. Ito ba yung ano? Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Doon ba? Saan mo sa Jis? Sa Gis. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, Painumin mo ko. Painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Ayan yung sentro o simbahan ni Jacob. Ang pangalan niya balon ni Jacob. Doon sila sumasalok ng tubig. Hindi tubig material. Tubig spiritual. Yung turo ni Jacob. Pero iba yung turo ni Jesucristo. Bali, ito po ay yung sinasaysay ng pastor ay isa pong hiwaga na wala pong nakakaalam ng hiwaga na to kundi siya lang. Kaya, yung panalog ng tubig, ibig sabihin, material na balon. Pero itong sinasabi ni Jesus, spiritual na balon. Dahil siya ang tinatawag na bukal ng tubig. Bukal ng buhay. Bukal ng buhay. Yung maturo niya, siya ang bukal ng buhay na dapat niyang pakinggan. Dahil doon sa balon ni Jacob, doon siya parating na sumasamba. Bakit po ba tinawag na bukal ng buhay? Paano? Galing sa bibig niya, yung bukal ng buhay. Bumubuhay ng mga tao, kanyang mga salita, mga aral. Bawat aral niya, nabubuhay ng tao. Yun ang sinasabi, isang kisap mata, pag marinig natin ang kanyang tinig, yung huling pakakak, babagoy tayo. Yun sa Korinto 15, 58. Unang Korinto. Kaya nakita ni Magdalena, talinghaga pinag-usapan nila. Dahil matalino si Magdalena, kaya lang mas matalino si Jesus. Kaya pinaraan niya sa tinatawag na tubig. Material. Puro po talinghaga kasi yung mga binabasa po natin. Ito mo. Saan na ba? Korinto 15, 59. Unang Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 50 hanggang 51. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ay, matutulog. Hindi tayo lahat ay mamamatay. Pero tayo lahat ay babaguhin. Yun ang sinasabi na born again. Ito mo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak,
sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Alright. Diyan nabago si Magdalena nung kausapin niya si Jesus. Dahil si Jesus ay pakakak ng Diyos. Trompeta ng Diyos yan. Kaya sino makanig sa salita ni Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ituloy mo, na itong may kasiraan, Saan na ba? Sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. kaya si Magdalena, nagtagumpay yan at naging asawa niya si Jesus. Tandaan nyo kaya nilamon na yung pagtatagumpay yung kamatayan na kay Magdalena. Dahil si Magdalena makasalanan. Kaya nung sinabi niya doon sa Juan, Kapitulo, ano yun? Nung mag-usap sila doon sa balon na Jacob, anong sabi ni Jesus? Dalhin mo rito ang iyong asawa. Anong sabi ni Magdalena? Wala akong asawa. Wala akong asawa. Hindi niya alam na manghuhula si Jesus. Pero alam niya, ang Mesias o Messiah ay manghuhula talaga. Kaya ang suspensa niya, propeta si Jesus. Ito po, basahin na po natin para maliwanag. Juan Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa." O, tignan nyo. Kasi si Magdalena, patutot yan. Sumasama kaninong lalaki, nakikipag-live-in. Kaya yung kasama niya, sinabi ni Jesus, nadalhin mo ito kayo asawa. Talaga hindi niya asawa dahil ka-live-in lang niya. Ngayon, ano sagot ni Jesus? Totoo, sabi niya. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mo ang katotohanan. So, ano naman sinabi ni Magdalena? Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta." So, dahil si Magdalena, propeta yan, kaya lang pokpok. Tandaan nyo Tuloy mo. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sumasapa sila sa bundok ng Sinai, kilala ni Moses. Pero lumitaw siya sa Jerusalem at doon na daw sasamba, doon mga tao sa Jerusalem. Anong sagot ni Jesus? Sa kanya sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama." Tuloy. Ituloy mo. "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan." Sinabi na niya yan dahil yun din na sinabi niya sa mga ibang tao.
Dahil si Moses sumasamba sa bundok ng Sinai. Noong namatay na si Moses, lumipat ang Diyos. Saan lumipat? Doon sa Jerusalem kung saan kinaroon na ni Kristo. Dahil yan ay hinula ni Moses na may lilitaw na propeta na gaya niya. Sino man hindi maniwala sa propeta yan ay maiwalay sa kanyang bayan. So, ang propeta na lumitaw na kasunod niya, siya si Jesus. Ngayon, yan ang pinakilala ni Jesus. Ngayon sa panahon natin, noong panahon ni Moses, sa bundok ng Sinai, noong panahon ni Jesus, sa Jerusalem. Okay. Ngayon, sa panahon natin, saan nalipat ang Diyos ngayon na dapat tayo sumamba? Sa Pilipinas na, nandito na. Dahil unang ginamit niya, si Rizal, taga Pilipinas, si Rizal, at walang maniwala na si Rizal ay isang alagad ng Diyos at meron siya 12 alagad. Siya yung mga katimpuneros na sinasabi niyo. Tandaan niyo na. Ngayon, dahil wala na si Rizal, dahil ang unang natayo dyan ay yung mga sinasabing Rizalista. Okay na. O ngayon, wala na si Rizal. Lumipat sa akin si Rizal kasama si Jesus, kasama lahat ng mga banal. Kaya ito na ang karera ng langit, nasa Pilipinas na. Hanapin niyo siya, dahil yan ang utos ng Diyos. Dahil yan ang pinagtatalunan ng mga tao nung araw pa. Kaya ang paghanap sa Diyos ay ganito. Ang sinabi niya kay Panyas 2:1. Ito po ba sa Amos 5:4? O sige, pwede. Amos Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Okay, si Panyas. Mas malinaw, ang bayan ay pinagutusan na hanapin ang Panginoon. Kapitulo 2. Zephanias Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. O 3 lang. Sige, yung pabagat mo na. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kasi, noong panahon nila, o panahon natin, utusan ko rin kayo na hanapin na ninyo ang Panginoon. Tandaan nyo dahil siya lang ang kaligtasan natin. Okay? Kaya hanapin na ng Diyos. Dahil yan ang pangako ng isang tao pag sumilang. Yung bata, pag sumilang sa tiyan ng kanyang ina, anong binabanggit yung bata? Uha. Uha, uha, uha. Di ba ganon? Ano ang ibig sabihin yun? Opo, Ama, hahanapin kita. Dahil yan ang panatan ninyo, no sila kayo. Kaya ngayon, hanapin na ninyo ang Diyos. Dahil ang panatan nyo, tuparin ninyo. Para tayo'y maligtas. Dahil yan ay sasayin ni si Panyas. Sige, basahin. Tuloy. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. O bansang walang kahihiyan. O, bakit walang kahiyan? Dahil ang Diyos ang lumalang sa inyo, hindi nyo respetuhin. Siya lang ang lumalang sa inyo, hindi nyo. Ang kilala ko pong number 1 na hindi rumirespeto sa Diyos ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga? Sinabihan pa niyang estupido ang Diyos na ating sinasamba. So, kaya maraming soil sa panahon natin. Kaya ang payo ng Diyos kay Panyas, na hanapin ang Diyos dahil yan ang panatan ng tao nung isilang siya. Dahil lumabas na naman sa daigdig, mangangako siya, opo Ama, hahanapin kita. Yan ang pangako ng sanggol na dapat yung malaman. Tuloy po. Sige, tuloy mo. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Malapit na rin po kasi yung The Big One. O, yan ang mabagis na galit ng Panginoon. Nangyari na dyan sa Thailand. Mahina pa raw po yun. Dahil ng The Big One, abot na po ng 10 plus na lakas. Naku, wala na mabubuhay pag 11-12, yan daw po ang lakas ng The Big One. Wala na mabubuhay yan. Kaya wag nyo paintulot, maganap. Kubari lang, ha?
Para po kasing nangyayari yung kaganapan ng panahon ni Nununong Nue na nababalita na babaha daw sa buong daigdig. Walang naniwala. Sa panahon natin ngayon, nababalita ang the big one. Parang wala ring naniniwala na darating talaga. O, sakala kayo magulat, pagpatay, mamamatay na kayo. Pag Alam niyo yumayanig yung na. Yung lindol na intensity, 10, uugalang, mamamatay na kayo, tandaan nyo. Hindi pa kayo babagsak sa lupa. Patay na kayo. Yan ang power ng intensity, 10. Kaya po ito yung sinasabi ni Propeta Sipanyas. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. So, ito, advisory ko sa inyo, ha. Bilang kapatid, hanapin nyo ang Diyos. Nandito na sa Bulacan, tandaan nyo. O, sabihin ko sa inyo, address niya, Bangkal, Malolos, Bulacan. Ito ang kanyang kaharian. Dahil yan ang sinabi ni Jesus sa kanyang Biblia, sa pananalita. Magsisi kayo at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Dahil malapit na ang kaharian ng langit. Sabi niya, ano yung kaharian ng langit? Paghiganti sa mga taong Suwail. Yan ang pagdating niya. Pag dumating ang kaharian ng langit, hahatulan niya lahat ng makasalanan. Tandaan niyo yan. So, hanapin na ninyo kung saan siya naroon para tayo maligtas. Dahil yun ang sinabi niya sa banal na kasulatan. Ito po ang sinabi niya sa ikalawang taga Tesalonica Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 8. 9. Sige. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Bakit po ba nagniningas na apoy daw? Galing na galing siya dahil yung pinagdusa niya na pagtubos sa tao hanggang ngayon, wala pang Nagbago. nagbabago. Wala. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. O yan ang katuparan yung hulaan ni Sipanyas. Bago dumating ang kakilakilabot, naggalit Nakarawan. ng Diyos, hanapin na niyo siya. Habang maaga pa, habang may panahon pa. Ayan o, hinuhulaan ng mga propeta na darating talaga yan, big one na yan. Ano? Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. O, di tama yung sinabi ni Sipanyas. Bago, para maligtas tayo sa galit ng Diyos, hanapin na ninyo ang Diyos habang maaga pa. Ayan, itinuturo ko na sa inyo kung saan siya naroon. Noong panahon niya, sinabi na ni Jesus, nasa kanya ang Panginoon, ang Ama. Walang naniwala. O ngayon sa panahon natin, sinasabi ko rin sa inyo, nandito na ang kaharian ng langit. E paano po kung wala na namang maniwala? O, di ba yun na? Sasapitan ng lewat ang kilakilabot ng galit ng Diyos. Subalit ang mga nakikinig at naniniwala, Maliligtas sila. yun, napakalinaw po niyan mga kapatid ko sa pananampalataya. So, habang maaga pa, sinasabi ko sa inyo, dahil sinabi niya sa akin, ipakilala mo ako sa kanila para wala silang may dadala pa sa kanilang makasalanan. Kaya ako mismo, nagsasabi sa inyo, lumapit na kayo at ipakikilala ko na siya sa inyo. At paglapit ninyo dito, huwag kayo mag-alilangan na dahil ang tao nag-alilangan, mabibigo siya. Tandaan nyo, lumapit kayo may pagkakatiwala sa luklukan na biyaya, sabi ni Pablo, upang mapagtamo kayo ng awa. Okay? Saan ang luklukan ng biyaya? Siya yung taong ginagamit ng Diyos. Dahil na nakahula, nung unang pang panahon, nandun sa awit 90. Five. 99.5. 99.5.
Awit Kapitulo 99, talatang 5. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Nung panahon niya, siya si Jesus ang kanyang tungtungan. Nung panahon niya, siya si Moises ang kanyang tungtungan. Nung panahon niya, siya si Rizal ang kanyang tungtungan. Ngayon, sa panahon natin, lumapit na kayo sa kanyang tungtungan. Nandito na siya, nakahanda na siya para sa inyo. Para ipakilala ko siya sa inyo. Dahil yan, sinabi niya sa akin, ipakilala mo ako sa kanila. Para wala silang may dadalan pa sa kanilang kasalanan. So, malakas ang loob ko magpakilala. Dahil yun, sabi niya sa akin, ipakikilala ko siya sa inyo. Ito po, Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin, sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay, sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Yan ang araw ng pagsamba. Pero yung paglapit nyo sa kanyang luklukan, ipakilala ko siya sa inyo. Para matupad yung sinabi ni Pablo, sino aakyat sa langit upang ibaba niya si Kristo. Meron ba makagawa dyan? Ay dito, ginagawa namin. Halos linggo-linggo, yung kasangkapan aakyat sa langit, ibaba niya ang Diyos, ibaba niya si Kristo. Ibaba niya kung sino man ang banal na gusto mababa. Ito naman po sinabi ng Apostol San Pablo. Hebreo Kapitulo 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. See? Pagdating the big one. Yung luklukan na biyaya, yun na sinabi niya doon sa kay Haring David. 99:5, magsisamba kayo sa kanyang luklukan o tungtungan. Siya ay banal, tanda nyo. Kaya nung panahon nila, sila ang ginamit ng Diyos, sa mga propeta, lalo na si Jesus. Kaya nung panahon niya, si Rizal ang ginamit. Ngayon, sa panahon natin, nandito ang kanyang ginagamit na kasangkapan. Tanda nyo bata pa yan, nakausap na niya ang Channel 5, pero binaliwala yung kanyang pahayag, binago pa ang balita, inilagay sa fake news. Okay, tanda nyo nagkita sila dyan dito sa Balolos. Ano yun? Yung Channel 7 ba yun? Jonathan Andan na reporter. Okay, yung Jonathan Andan, nakausap ka raw niya, pero binago mo yung balita. Yan ang propetang sinasabi ko sa inyo. Bata pa yan Nung nakausap nyo, 14 anyos pa lang. Ngayon, 20 anyos na siya, may anak na siya dalawa. Pero siya pa rin ang ginagamit ng ama. Tanda nyo dahil yan ang hula ni Isaias 66:1. Pagpasok niya sa limutan, isang katawan ang ihanda mo sa akin, sabi ni Isaias. Kaya itong katawan ng tao na ito, kaya na sino sa inyo, pwede niyang babaan. Kung talagang kayo, ihandog niyo sarili sa Diyos para gamitin niya kayo. Kagaya ni Jesus, hinandog niya sarili sa Diyos para gamitin ng Diyos. Ito po, Isaias Kapitulo 66, talatang 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Alright, hindi nyo alam taligagang ito. Liwanagin ko ang kaluluwa natin, tagalangit yan. Siya ang kanyang luklukan. Ang lupa, yun ang damit niya, yung katawan na ginagamit niya. Yung bahay, anong anyong bahay? Kailangan banal na bahay. Kaya banalin nyo sarili nyo para gamitin niya kayo. Ibig sabihin po pala ng bahay, ito yung katawan ng tao.
Kamunga ni Jesus. Anong tahanan ng Diyos? Si Jesus, nasa Kanya. Banal si Jesus. Kaya ginamit niya. At walang naniwala nung panahon niya. Ganon din siguro ngayon. Wala kayong paniwala sa mga taong gagamitin niya. Dahil marami nang ginagamit dito ang Panginoon. Tandaan nyo. Kung sabihin ko sa inyo, akong ginamit niya una, hindi kayo maniwala. Pero lumapit kayo para pagmasdan ninyo. Dahil ang paniniwala, magpasimula sa pakikinig. Tandaan nyo, yan ang sabi ni Haring Solomon. Sa Kawikaan, ang paniwala ay magpapasimula sa pakikinig. Kaya makinig muna kayo. Ha? Dahil yan ang turo ng mga banal. Suriin nyo ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Ito rin mo yung Isaiah 60. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayon nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito'y titingnan ko sa makatuwid bagay, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Siyang naghahain ng... Di ba? Oo. Isa 66. Anong anyong bahay ang handa nyo sa akin? Kaya binasa ko kanina. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Isang taong banal, kagaya ni Jesus. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. Dahil si Jesus, siya ang ginamit ng Diyos noong panahon niya. Nandyan sa San Juan 4:22. Ay, ano? San Juan 14:10. Nung sabihin niya ito, walang naniwala. San Juan Kapitulo 4, 14. Talatang 10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Anong ginagawa kasi ni Jesus? Nangangaral ng Ebanghelyo, nagpapagaling ng sakit. Yun ang gawa ng Diyos na walang nakagawa ng tao sinuman, kundi si Jesus lamang at ang kanyang mga alagad. So, sila ang ginamit ng Diyos. Si Jesus at ang kanyang 12 apostol, sila ang ginamit ng Diyos sa panahon niya. Ngayon, sa panahon natin, ganun din. Noong panahon ni Rizal, ganun din. Dahil meron siyang 12 alagad. Yung mga katipuneros. Tandaan nyo ha. Ngayon, sa panahon natin, ako na. At meron akong maalaga dito na ginagamit ng Diyos mismo. Tandaan nyo, ginagamit ng mga banal na espiritu. Dahil yan ang pangako ng Diyos noong pang panahon na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ito po yung patotoo na Panginoon Jesucristo po ay nanalangin sa Ama. Humiling siya na bigyan yung mga tao ng ibang mga aliw. Yun po ba yun? Ito po sa talatang 15 hanggang 16. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Kaya pala ayaw kang tanggapin ng sanlibutan eh. Talaga. Dahil hindi lang ako nakikilala. Sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya tumataan sa inyo at sa inyo. So, dahil ako mismo, nakakausap ko ng Diyos ang harapan, langit at dito sa lupa. Pwede sa langit, pwede sa lupa. Dahil kung gusto niya kausapin sa langit,
inaakyat niya ako sa langit. Tandaan nyo, kung dito sa lupa, bababa siya sa lupa at mag-uusap kaming dalawa. Kaya ang pinag-usapan namin noon, ipakilala mo ko sa kanya. So, kaya pinakikilala ko siya sa inyo. Dahil ang Diyos ko, Diyos din ninyo, isa lang ang lumalang sa atin. Siya lang, kaya gusto niya kayong makausap. Kagaya na panahon ni Moises. Ano sabi niya? Binasa kanina, 4 Gs ng Deuteronomio. Ipunin mo sa akin ng bayan at iparinig ko sa kanila ang aking salita. Kaya, dumito kayo sa kaharian ng langit at iparinig ko sa inyo ang salita ng Diyos. Tandaan nyo. Habang may panahon pa, dahil yung tinatawag na pangatlong pagkaama ay malapit na darating. Huwag mangyari ha. Kawawa naman mga tao. Dahil yung tsunami noong panahon ni Gloria, yung tsunami sa India, diyan sa Malacanang yun, sinabi ng Diyos, gigibayin niya yung Malacanang, papatayin niya siguro Gloria. Anong hiniling ko? Hindi sana matuloy ako. Ilipan mo na lang sa dagat. Hindi ko alam na yung dagat pala ay makapinsala. Nagdulot na tsunami sa India. Dagat ngayon, pinagsimulan ng lindol. Pero yung tsunami, umabot sa pangpang ng India at lahat ng swimming namatay doon. Ang bilang nila ay mahigit na 100,000. 100,000 ata yun na namatay. Dahil araw na linggo yun. Tandaan nyo. Ito po yung sa Apokalipsis Kapitulo 11, talatang 14. Nakaraan na ang ikalawang pagkaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang ikatlong pagkaaba. See? Alam niyo yung pangalawang pagkama? Japanese War. Itong pangatlong pagkama, Third World War. Gusto niyo mangyari yan? Ayaw kong mangyari yan eh. Baka maganap yung panahon ni Moises na lahat tayo mamamatay. Tandaan nyo ha. Sa bagay, kung kami mamatay, pupunta kami sa langit eh. Eh kung kayo, saan kayo pupunta? Impyerno kayo talaga. Kaya ayaw ni Jesus na kayo may impyerno, kaya ginagamit niya kami upang sa ganun, ibalita namin sa inyo ang katotohanan na ang Diyos ay nasa atin lahat. Gusto niya tayo makabalik sa Kanya. Dahil yan ang pinakilala niya nung una pang panahon kay Hari Solomon. 12:7 o 13:7 ng Ecclesiastes. Dose, 13. 13:7. Wala naman 13, 12:7. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 7. Doon. At ang alabok. Ayun. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ibig sabihin, yung ating katawan na laman, ibabalik natin sa lupa. Kaya iwasan nyo yung cremation. Yung cremation na bawal yan. Ay may COVID raw eh. Ano ko? Kalukuhan lang, niluluko lang kayo mga doktor. Ang COVID na yan, salot lang yan mga elemento na dala-dala ng 4 na prinsipe, sinabi ko na sa inyo. Ginawa niya noon pa, ginagawa niya hanggang ngayon. So yung 4 na prinsipe, nakakausap ko yan. Okay? So, ito mga bagay dito, ay sinasabi ko na sa inyo, hanapin na ng Diyos bago dumating ang kakilakilabot ng galit ng Diyos. Dahil pag tutong siya sa lupa, tandaan nyo, hindi siya uwi sa langit na walang mamamatay. Dahil dadalawin niya kalapastanganan ang mga taong
ayaw pasakop sa kanya. Dahil nangangako siya na kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ginawa niya noong panahon ng mga apostol sa Gawa, Kapitulo 2:1. Gawa Kapitulo 2, talatang 1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Doon ba? At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang pinaupuan. At sa kanila may napakitang mga dakilang Mga dila. napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Naganap yan ang panahon ng mga apostol. Naganap din sa ating panahon at yan ang ginagawa namin tuwing araw ng Sabat. Bumababa ang Diyos para matupad yung sinabi ng hula. Doon sa Gawa, Kapitulo 2:17. Hula pa nung panahon ni Propeta Joel. Joel. Sa 16 muna po. Sige. Datapwat ito yung sinalita sa pamagitan ng Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. O sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Kasi lingkod na babae at lalaki ha. Kaya mga lingkod ng Diyos dito, nandito kami. Naghihintay sa inyo. Dahil sinabi ng Diyos sa akin na marami siyang paratingin at naghihintay kami sa inyo. Para sa kayo naman, ipakilala namin sa inyo ang Diyos. Dahil ang pangako niya na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ewan ko kung bakit hindi na kayo nabuhusan. O kami, nabuhusan. Kaya kung ano na ibuhos amin, ibibigay namin sa inyo. Tandaan nyo ha. O, maniwala na kayo. Kung hindi kayo maniwala dyan. Kagaya rin kayo ng panahon ni Jesucristo. Walang maniwala sa katotohanan. Dahil ang tao nagsasalita ng katotohanan, hindi nyo paniwalaan. Dahil kami hindi nagliligawan ng tao, sabi ko sa inyo. So, dumito na kayo. Dahil ang Diyos ay nandito na. Dahil ito ang karera ng Diyos. Oh, yan ang pangalan nyo. Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Kasali kayo lahat dito. Holy Nation. Basta banal kayo. Kasali kayo. Pero pag hindi kayo banal, basta lumapit kayo ng kabanalan. Kung manatili kayo. Dahil yan ang sabi ng Diyos nung panahon pa ni Haring Solomon. Solomon 7:1. Kawikaan, Kapitulo 7, talatang 1. Pamagat, ang kamangmanga na pakikitungo sa nais ng masamang babae. Ano yung masamang babae? Alam mo kung sino yung masamang babae? Si Satanas yan. Tandaan nyo, masamang babae yan. Kaya huwag kayong patutukso kay Satanas. Dahil masamang babae yan. Ano ba? Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Sige. 10 utos lang makakabuhay sa inyo kung tuparin nyo yung 10 utos at yung mga turo ni Jesucristo ay siya magdudulot ng buhay na walang hanggan dahil ang pinagkaroon niya Jesucristo ay siya yan 3:16 na San Juan. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos. Kaya mahal tayo ng Diyos. Kaya isinuko niya si Kristo para magbigay ng daan papunta sa langit.
Ganon din ako. Isinugon niya ako sa aking panahon para magbigay ng daan sa inyo, papunta sa langit. Dahil si Jesus mismo ay nasa amin. Tandaan nyo. Juan Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ako naman yung pinalangin ni Jesus na isang mga aliw para sumahin nyo. Ako'y sinugo rin para liwanagan ng isip nyo, para magbigay sa inyo ng kaalaman at unawa. Isang pastor na ipinangako ng Diyos sa panahon pa ni Jeremias 3:14. Jeremias Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. So, ang unang binigay yan ay si Jesus. Ngayon, pangalawa, si Pablo. Pangatlo, si Rizal. At pang-apat, ako na nga, yung pastor. Yun din sa sinasabi ninyo na magbibigay ng liwanag sa inyo na pinangako ng Diyos na bibigyan niya kayo ng pastor na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Dahil ang hiwaga ng Biblia, hindi nyo alam na tayo ang pagkabuhay ni Kristo. Tandaan nyo. So, buhayin ninyo si Kristo. Huwag nyo ipapako sa cross. Dahil ang papako sa cross ni Kristo, hindi gumaganap ng kanyang tungkulin sa Diyos. Kaya ang tinuro ni Kristo na dasal ay Ama namin, sundin namin ang loob mo. So, kung sundin nyo ang loob niya, ang kalooban niya, nasa Biblia. Tandaan nyo. Itong Biblia na ito, na binigay niya kay Jesus, na dugo ni Jesus, dapat may buhos niya ito sa katauhan para magkaroon na ng wakas ng kasalanan. Wakas na kadiliman para matupad yung sinabi na magkaroon na ng bagong umaga. Kaya kung manatili ang kadiliman o kasalanan ng tao, wala pang bagong umaga. At hindi ko kayo babati na magandang umaga hanggang hindi maghari si Kristo. Pag maghari si Kristo, maghari rin kayo kasama niya. Maghari na rin tayo kasama niya. Tandaan nyo nandyan sa kay Pablo, Timoteo, o Colosas 3:4. Colosas Kapitulo 3, talatang 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So, kung kayo membro na ng Kalangit at maghari na si Kristo, tayo na ang maghari. Hindi na yung mga politiko. Dahil ang mga politiko, walang magawang mabuti sa bayan. Puro kaguluhan. Kaya ang mga anak ng Diyos ang kailangan maghari. Ano nyo? Na siya ang magpapatanyag ng kapayapaan sa buong lupain. Okay? So, ito ang future event na mangyayari. Pag naghari na si Kristo, hindi magliwanag sa inyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya labanan niyo siya ng matapan niyong panampalataya para hindi na kayo madaig ng dilim. Dahil si Satanas, simbolo ng dilim yan. Liligaligin niya ang inyong pag-isip